Oh, yes, yes, sir. Pero lalaki, men are more calculated. Okay? Right? Right? In Europe, in Canada, where yung mga babae are dominant in the family, anong nangyayari? Okay. Women's liberation, divorce, legal separation, annulment. Yan ang earth is in disorder, in chaos. Bakit? Because man no longer obeys the words of God. Kailangan, it should be the man. Yun po, sabi ng banal na kasulatan. Why?
Uh, Good morning po, brothers and sisters. First, I just would like to thank the Lord that our ministry in Magalang is gradually growing. Maganda po ang ministry natin doon. Thank God and thank Brother Bernie. First ko was Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Pero as we go on, I realize lahat po ng words of God makati mo sa buhay natin. Ngayon po, base po ito sa Matthew chapter 4. Ang sistema ko, bumabak, gusto mo nilipat sa kabilang ibayo, ang ginagawa ko, hindi ka po makakarating doon sa pupuntahan mo. Tutong mo sigurado yung baka. Pero kung dalawa yan, mas lalo-lalo na po sa Panginoon, you will go smoothly doon sa pagtabuho ng buhay. Kasi po doon sa, ang sabi ko pa rin, yung pagiging mayaman does not guarantee a peaceful life. Dahil sabi ko, ang Panginoon nag-work sa mga tao mababa doon sa very humble na tao. Eh ngayon, kinabukasan, nung matapos po yung Bible study namin, nakita ko po ni Sister Wilma, kasama po yung parent niya, yung mother niya. Kinausap ko sila, sabi ko, nakita, ano bang feeling mo? Kinuha ko lang yung side niya. Eh, sabi niya, pag umiiyak, that is a sign talagang worried na worried. Siyempre, siguro, iniisip niya. Pero after Brother Bernie explained before praying over, parang nagkaroon na ng faith. Tapos sabi ko, nabigla po ako nung yesterday, after 3 months. Tapos sabi ko po sa kanya, alam mo ba ako, papanad ka ako. Papanad ka. Kasi one of our duties as Christian is to encourage fellow Christians para po doon sa paglago ng faith. Ano kung mapanad siya? At least kako, bata ka pa. Yung dumadaan dito palagi ito sa harap natin, sa katawan niya, may isang araw, tinatake, positive effect. Lumalapit na po ngayon sa may Jesus. Sana po. Ipadalangin din si Ma'am Ben, nanay niya, si Ma'am Carmelita. Carmelita nga ba? Hindi ko nalaman ba? Tama po ba ako? Carmelita. Ramos. Okay, so ipag-pray po natin na alam po ninyo, nag-open door ang Panginoon sa Magalang. Kanya si Brother Ernie, tatanggol din. Marami na po silang mga elders doon. Ang nakita po namin doon talaga ang Holy Spirit gumagawa sa lugar namin. Marami po kaming lugar na pinupuntahan pero matigas ang lupa. Ito po ito. Tanungin niya si Brother Flor. Sa totoo lang po sa Senior Citizen Association ng Angeles, PISCA, Federation of Senior Association, we have all the reason to rejoice. Hanggang po natin. Kaya nga sabi ko, ang mga Kristiyano, kahit may karamdaman, hindi dapat malungkot. Alam po ba kung bakit? Okay. Para po lumakas kayo. Do you know that Paul, si Pablo po, Paul, kung titignan po natin ang Biblia, is one of the most anointed apostle of the Lord. Talaga po, napakalakas na bistok together. Hindi niya napapansin. Kaya nga, yung sinabi ng Panginoon kay Pablo. Because sabi ni Pablo, ito po sinabi ni Pablo, for I know, sabi ni Pablo, when I am weak, then I can feel the power of God. Amen? Ito po yan. Kaya kung minsan, ang karamdaman. At pag yun nga, ang karamdaman, then maraming oras ang fellowship mo sa ating pamilya. So, tandaan po natin, for those who have already accepted the Holy Spirit in their lives, yun po, talagang tinanggap na ang Panginoon sa puso nila. May sinasabi po sa Romans 8:2, di ba? All things work together for good. Together for good for them that love God and are called according to His purpose. Tanda po yun. Believers, Christian believers, are not only persecuted, but they are also arrested,
imprisoned and tortured to death. Alam ba ninyo yan? Nobody knows, right? Do you know that there was a certain family, kung pamilya po ito, a family, husband, wife, children, kids, yun nga po, mga babies, minsan, kung yung mga ginawa nila. Dinala sila sa amphitheater. They was sent to the amphitheater. Amphitheater, kung baga saan ngayon, pagkatapos for the whole family, ilagay doon sa Centro Forum Coliseum. And they released all those lions, hungry lions. Ang kalapuan nyo ang nangyayari. Of course, tatanungin ko po kayo mga kapatid. If you are the mother, or you are the father, and you see your small child, 3-4 years old, being eaten by... Let's just bow our heads and pray. Holy Father, God of the universe, we believe in your words, every word that's written in the Bible. You said, O Lord, that your words will have... Promise po ito. Huwag muna, Sister Charing. Please, hold muna. Hold, Sister Charing, hold muna. Paliliwanag ko po muna, please. Okay, let me just ano po. Kasi yung iba hindi po nila alam kung ano gagawin natin, lalo na yung bagong dating po. Okay? Now, sabi nga po dito sa Biblia, okay, verse 23, for this is what the Lord Himself said, and I pass it on to you just as I receive it. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took a loaf of bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant between God and you, sealed by the shedding of my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. Mga kapatid, ang gagawin po natin, hindi inimbento ng tao. Hindi parang ng tao, hindi utos ng tao. Okay? Ito po utos ng Panginoon. Ang sabi po niya, nang sila'y naghahaponan, yung huling hapunan, pinagpira-pira sa po niya yung tinapay at binigay sa kanyang mga daga. Sabi niya, kainin ninyo ito ang aking katawan. At the same time, yung kopa ng alak, binigyan niya sa kanila, sabi po niya, ibinin niyo ito, sabi niya, yung aking dugo, na yun nga po, nabubuo sa Kalbaryo, gawin niyo ito. Sabi niya, ibinin niyo ito bilang pag-alala sa akin hanggang sa akin pagbabalik. Now, we are going to do it this morning. Yung po bagong dating, mga mamaya sa Spirit, ngayon, ay tumagat na sa Panginoon. You receive Jesus as your Lord and Savior. Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Bago tayo mag-communion, gaitan, pinapupuotan, pinapupuhingan, meron bang taong naloko sa inyo, nagigil kayo, gusto nyo patayin, o kaya pakinggan nyo yan. Kahit na, this is the time of forgive. Let it go. Kung anong gawin mo, alisin mo. Let it go. Forgive others, and the Lord will forgive you. Ang sabi ko sa Biblia, the Lord will not forgive you unless you forgive others. So bago po tayo mag-communion, sino man ang kasalanan, hindi mo pa pinatawad. Right now, alam mo kung sino. Kung hindi, huwag kayong sasama sa communion. Pamigay na po natin. Okay? Okay. Lord, we know, sinabi mo, Panginoon, if we receive the Holy Spirit will be our power. The Holy Spirit will become our healing. The Holy Spirit will become our blessing. Praise God. At dating pong inumin
alak. Understand? May pagla data tapos